Lalakihan ko lang. Praise the Lord. Yan. Excited po ba kayo? Thank you, Lord. We are on our newest series entitled Fear Factor. Sabihin niyo, Fear Factor. And last week po, pinag-usapan po, sabi ni Pastor King, he talked about fear of God. Sabihin niyo, fear of God. Okay. Sabi niya, the fear of the Lord, it draws us closer to Him. Tama? Yung takot mo sa Diyos, yan ang nagpapalapit sa iyo sa Kanya. Tama? It keeps us away from sin. Hindi ka lang nilalapit nito, inilalayo ka pa. At yung takot sa Diyos na yon, yun daw po ang may dala ng wisdom sa buhay po natin. Amen? So last week, punong-puno po tayo, amen? But today po, we'll be talking about fear of suffering. Sabihin niyo, suffering. Sinong gusto niyan? Wala pong merong gusto nito. Wala pong gustong mahirapan. Amen? Tingin sa akin. Diba? Lahat tayo alam natin yan. When we talk about suffering, parang ang suffering po, it seems to be what? A fact of life. Pag sinabi mong suffering, parte na to ng buhay. Sinong hindi nahihirapan dito? Lahat po tayo, amen? Nakaranas na po tayo ng suffering. Kasama siya sa buhay. Kaya pag pinag-usapan po natin ng suffering, pandagdag spice. Tama? Pandagdag. Parang ano yan eh, yung, at tawag doon, anong ilalagay natin na pampaanghang? Spices. Ano ba yun? Binubod-bod na ganun. Paminta. Okay? Pandagdag spice. Alam natin na suffering po ay dagdag kulay. Naintindihan niyo po? Bakit? Kasi life would be boring. Boring po ang buhay pag walang suffering. Amen? Do you agree? Alangan naman, puro sarap. Di ba boring po ang puro sarap? Nakakaumay din ng sobrang masarap. Di ba? Pag ba ang buhay natin, puro na lang sarap, anong matututunan natin sa ganun? Walang challenge. Tingin sa akin, do you agree? Nag-agree po ba kayo? Now to some, hindi sila mag-agree. Ito po yung matagal na pong arguments, listen, ng mga skeptics at atheists. Okay? Na kapag pinag-usapan ng suffering, dito po nila tayo nababanatan. Okay? Kasi ang question po na matagal na pong argument noon-noon pa is this question. Why does a good God allow suffering? Andiyan ka pa. Argument po nila yan. Argument po ng mga atheists at ng mga skeptics. Kung ang Diyos mo ay pag-ibig, why do people die in cancer? Amen? Why did He allow some people with disabilities? Kung ang Diyos mo mapagmahal, kung ang Diyos mo mabait, why do people die in natural disasters? Why didn't He stop wars? Why didn't He what? He prevent accidents. Bakit hindi niya tapusin ng COVID pandemic? Bakit ang dami pa rin namamatay? Bakit yung mahal ko sa buhay namatay sa COVID? Ito po ang pinakamabigat nilang argument, yung tanong na yan. Because if God is good, if your God is really good, yan ang argument nila sa atin eh. Why do bad things happen to good people? Naintindihan niyo po ako. Why do bad things happen to good people? Mabuti ba talaga ang Diyos mo? Amen? Naglilingkod ka naman. Gumagawa ka naman ng mabuti. Sumusunod ka naman sa Kanya. Pero bakit hinahayaan ng Diyos ang magdusa ka? Bakit hinahayaan ng Diyos ang mahirapan tayo? Look at me. You know, some people, yung ibang tao po, they suffer because they have outrightly done wrong. Wag po tayong ma-confuse. May mga tao po talaga na nakakaranas po ng pagdurusa dahil may ginawang mali talaga. Amen?
Pag nag-commit ka ng crime, saan ang punta mo? Sa kulungan. Diba? There's no glory in committing evil. Bakit po tayo nagsasuffer? We suffer according to the extent of crime or evil we commit. Kaya kung nag-commit ka ng crime na matindi, alright, ang uwi mo kulungan. Minsan, meron po mga suffering na dahil po may mga pagkakamali talaga tayo. Amen? At hindi po natin yan kailangan itanong sa Diyos. Okay? Kaya lang, yung mga tao na wala namang kasalanan, yung mga tao na faithful naman, yung mga tao na sumusunod naman sa Diyos, tingin sa akin, paano mo ipapaliwanag ang suffering nila? Paano ko ipapaliwanag yung paghihirap nila? And no wonder, skeptics would ask, no wonder why atheists won't believe. Until today, hindi po sila naniniwala sa existence of God. Because why? Because of what? Suffering. Pero ang tanong, may sagot ba ang Biblia diyan? Do the Bible has the answer to these questions? Why do bad things happen to good people? May sagot ba ang Bible doon? Yung sa akin, church, the Bible has the answer. Amen? If nagtatanong tayo, bakit nangyayari ang lahat ng ito sa atin in spite of our faithfulness, in spite of our dedication and service, kung wala pang makasagot sa'yo, ang Biblia po may sagot. Are you here? Now, let's talk about suffering in a broader perspective. Tuwa po ako sa librong to eh. Let's talk about it through the life of Job. Sabihin niyo Job. Kilala niyo to eh. Diba? To give you a background, the book of Job po, tingin sa akin, is perfect book for sufferers. Okay? This is the best for people who are overwhelmed with pain and trials. You get me? Kaya lang po, ang librong yan ay hindi po pwede sa casual readers. Bakit? Mahihirapan po silang maintindihan yan. Kasi ang book po ng Job, kung nabasa nyo na to, hikaano students, it's a complicated book. Chapter 3 to 27, grabe ang debate nila, hindi mo maintindihan talaga eh. And this book is candidate for Old Testament most difficult book. And you know, ang librong yan po, this book has helped our early disciples to remain faithful to God as they suffer. Bakit? Yung paghihirap nila na malala at hindi mo maipaliwanag ng salita, yung book na to nakatulong ho sa kanila. Yung tanong na, mahal ka ba talaga ng Diyos? Bakit pinababayaan ka niya? You know, yan ang salita ni Satanas kay Job on his deepest suffering. Kahit yung mga kaibigan niya, yung mga natirang mahal niya sa buhay, ganyan din ang sinasabi. Kung kakilala mo mga best friends ni Job, ano sabi ni Eliphaz? Best friend to BFF. Wala ka kasing takot sa Diyos eh. Wala kang fear of God. Sabi ni Bildad, deserve na mga anak mo yung calamity. Makasalanan kasi sila eh. Here? Sabi ni Sophar, Job, tama lang yan sa'yo. Makasalanan ka kasi. Kaya pag sinabing suffering, Job po is the best example. Grabe po ang suffering niya. Pag binasa mo ang chapter 3 to 27, it's a dialogue of Job with his friends. Ang buong content po ng Job is brilliant wrestling with issue of suffering of a righteous and justice of God. Alright? Tungkol ito sa tanong, bakit nangyayari ang masamang bagay sa mabuting tao? At nasaan ang hustisya ng Diyos? Yun ang content ng Job. Naintindihan niyo ako? While it speaks to a larger question, where is wisdom found? Kasi yun ang tanong ni Job all this time. Na, alam mo yun, nagdedebate yung mga kaibigan niya sa utak niya.
Tapos ang tanong niya, where is wisdom found? Siya yung literal na naglilingkod naman sa Diyos at gumagawa ng mabuti. Good boy. Kaya lang yung mama na yan, naging kapansin-pansin siya kay Satanas. Ano yung sa akin kung bakit? Sabi ni Satanas, sobrang bait naman nito. Sobrang blessed naman. Tingnan mo yung katabi mo. Sobrang bait ba niyan? Amen? Sabihin mo sa kanya, mainit ang mata ni Satanas sa'yo. Are you here? Totoo po ba? Na pag sobrang bait mo na, minsan kinukuha ka ni Lord. Tingnan mo yung katabi mo, baka sobrang bait niyan. Ay, tindahan niyo po ako. Sabi po ng ilang tingin po sa akin, mahirap daw maging Kristiyano eh. Do you agree? Sabi nila, simula nung naging Christian ako, if you will agree with me, mas lalong dumami yung pagsubok ko sa buhay. Do you agree? Say amen. Totoo. Pero ba't nandito pa rin tayo? Amen? Akala siguro ng ilan, bed of roses. Totoo pong masaya ang buhay na kay Kristo. Amen? Pero dahil na kay Kristo ka, amen, look at me, mainit ka sa mata ng kaaway. Naintindihan niyo po ako? Mainit ka sa mata ng kaaway, Beron. Are you here? Mainit ka sa mata ng kaaway, Gabi. Andiyan ka pa. Are you here? Totoo pong masaya ang buhay na kay Kristo. Pero expect po natin na may darating na mga battles. May darating na mga problema. May darating na mga pagsubok that will test our faith. That will test our love for God. Kagaya po sa buhay ni Job. Tingin sa akin, back to back, back to back. Okay? Grabe yung bagyo sa buhay niya. Pero nakakabili po yan. Because in all his sufferings, listen, si Job po hindi nagkasala. Sabi sa Bible, Job did not sin. He is wise and he fears God. Anong ginawa ng book ng Job? Pag binasa mo yung book of Job, the book of Job has interpreted Job's suffering on broader perspective. Kapag binasa mo yung libro, magkakaroon ka ng bagong pagkaunawa sa suffering. Maunawaan mo anong role ni Lord sa suffering. Anong promise ni Lord doon sa suffering? Amen? Are you here? 3 bagay pa pag-uusapan natin ngayon. 3 perspective in Job-like suffering. Number 1, pag-usapan po natin. Una, ano ang role ng God in Job-like suffering? Dito makikita natin, may role ba si Lord sa mga paghihirap natin? Pangalawa, what is God's requirement in Job-like suffering? Anong gusto ni Lord na gawin natin when we suffer? Tapos pag-uusapan natin, huli, is God's promise in Job-like suffering. Anong pangako ni Lord sa lahat ng pinagdadaanan natin? 3 bagay lang, handa ka na? Tapikin mo yung katabi mo, handa ka na ba? Are you ready? Let's talk about number 1. God's role in Job-like suffering. Ano ang role ng Diyos sa mga pagsubok po natin sa buhay? Human suffering po is diverse. When we say diverse, iba-ibang klase. Ibang klase yung suffering ni Jenny, suffering ni Jayshel, ni Pastora Christy. Iba yung extent ng suffering na pinagdadaanan ni Sister Baby, ni Ate Christy, diba, ni Nanay Elsa, iba-iba. It's diverse. And sometimes po, ang dahilan po ng mga pain po natin, obvious. Pero sometimes, alam natin na may purpose ang Lord, ba't niya inaalaw yan? At minsan, klaro po sa atin. Diba, in the long run, parang sasabihin natin na, kaya pala inalaw ni Lord kasi gusto niyang mangyari to. Kasi gusto niyang matutunan ko to. Kaya lang yung klase po ng agony ni Job,
look at me, it's beyond all proportion. Unang atake, okay? Oxen and donkeys, plus mga servant. Nilanos, isa lang natira, yung nag-report kay Job. Hindi pa natatapos mag-report yung unang alagad, may atake pangalawa na. Alright? Yung ships niya, mga servants niya, kinain ng apoy. Hindi pa tapos nagre-report yung alagad. Attack number 3, yung camels niya, yung servants niya ulit ng matay. Ang pinakauli, hindi pa natatapos. Sabi nung alagad niya, merong mighty wind that swept his sons and daughters. Back to back to back. Tingin sa akin. This person has a good life. He has been righteous. He has been righteous man all his life. Kaya yung suffering, mapapatanong ka talaga, bakit? Diba? Bakit nangyayari sa kanya yun? Anong niyo sa akin kung bakit? Wala po. Mabait lang po kasi siya. Ang init niya sa mata ng kaaway. At ang accusations ni Satanas sa kanya, sa verse 9, chapter 1, sabi doon, just Job fear God for no reason. Here. Ito ang accusation niya eh. Sabi niya, si Job, faithful yan. Si Job, obedient yan sa Diyos for God's sake alone. Si Job, faithful yan, obedient yan dahil sa secondary blessings. Yung sa akin, ano sabi niya sa verse 11? Kunin mo lahat yan. Kunin mo lahat ng blessing yan. He will openly curse God. Yung word na curse, hindi po ibig sabihin niya mumurahin o pagsasabihan po ng di maganda. Curse po dyan means what? An act of abomination. Ang abomination po sa Tagalog, kasuklaman. Ituring na pangit, walang halaga o kapuot-puot. Ano sabi niya? Pag kinuha mo yan, susumpa niya yung Diyos niya. Kasi ang sabi niya, sabi ni Satanas, mahal lang ni Job yung gifts, pero yung giver, hindi. Meaning to say, ang sinasabi ni Satanas, imposible makipagrelasyon sa Diyos ang tao. Kasi nakikipagrelasyon lang ang tao sa Diyos dahil sa pagpapala. Are you here? Subukan natin alisin lahat ng gifts. He will cut off his relationship with Him. Yan ang issue ni Satanas. Yan ang issue at stake in the book of Job. Yung tanong na, will human beings continue in a relationship with God in which all they gain from the relationship is God? Magpapatuloy ka ba sa isang relasyon na tanging magigain mo lang ay ang Diyos Himself? Are you here? Ano sabi niya kay Job? Nakikipagrelasyon lang yan sa'yo dahil sa pagpapala eh. Dahil sa mabuting bagay na binibigay mo sa Kanya. Pag inalis mo na yan, mabubuting bagay na yan, hindi na yan makikipagrelasyon sa'yo. Ang sabi ni Lord kay Job, ay kay Satanas, sa verse 12, very well. O sige. Then everything he has, sabi niya, everything he has is in your power. But on the man himself, do not lay a finger. Tanong niyo sa akin, anong role ni God in Job's suffering? Tanong niyo sa akin kung ano. Ang role ni God, pumayag siya. Anong role ni Lord sa lahat ng pinagdadaanan natin? God allows suffering. Yun ang role ni Lord. Malinaw po, may bendisyon. Malinaw may pahintulot. Malinaw may permiso ang lahat na nangyayari sa isang tao. Lahat na nangyayari po sa buhay natin, kahit mahirap pong paniwalaan, at kahit pong mahirap maintindihan. Ito hindi maintindihan ng mga skeptics at atheist eh. Lahat po na nangyayari sa buhay natin, may permiso ang Diyos eh. Again, don't get me wrong ha. Iba po yung suffering ng gumawa talaga ng kasalanan sa wala namang ginawa. And so, yung opening chapter po, makikita natin kung papaano, grabe to eh, inilagay ng Diyos yung mahal niya sa posisyon kung saan mawawalang unti-unti ang rason
ang rason niya para magstay sa relationship na yun. Are you here? Nilagay ng Diyos yung tao sa posisyon kung saan alam niya, aalisin unti-unti yung rason ba't siya nag-i-stay doon. Aalisin unti-unti lahat ng rason, ba't ka nagpapatuloy? Ba't ka nag-i-stay sa church? Ba't ka nagpapatuloy magmahal? Unti-unti aalisan ka ng rason. Hanggang ang matira na lang sa'yo ay ang mismong Diyos. Ba't tayo nagpapatuloy? Kasi dito yung mentor ko eh. Kasi andito si pastor. Kasi okay pa eh. Kasi convenient pa. Kasi madali pa eh. Pero papaano? Tingin sa akin, pag hindi na okay? Paano pag hindi na convenient? Paano po kapag mahirap na po ang lahat? Paano kung inalis unti-unti yung rason, ba't ka nag-i-stay? Magpapatuloy ka pa rin ba? As Thomas Wharton writes, sabi niya, if we love God for something less than Himself, we cherish a desire that can fail us. Pag ganun po palang motivation natin, it will fail us. We run the risk of hating Him if we do not get what we hope for. Pag di ko nakuha ang gusto ko sa relasyon na to, I'm gonna hate God. Yun eh. Etong kaso eh. Well, the outward form of the secondary blessing is not the same for us. Magkakaiba po tayo. Amen? Pero above all, na-enjoy po natin yung benefits in our relationship with God. Okay? Which are secondary to the ultimate blessing. Anong ultimate blessing na tanggap po natin? Forgiveness of sin. Eternal life. Communion with God. Alam mo yung blessing po natin ngayon na natatanggap? Secondary blessing na lang eh. Amen? Pero yung primary blessing na tanggap po natin, meron tayong buhay na walang hanggan. Amen? Kagaya po sa buhay ni Job. His relationship with God is entirely on terms of grace. Alam niya, sa akin, lahat ng meron siya, lahat, as in lahat, mapatao, mapabagay, mapaproperty, lahat yon galing sa Diyos. Everything he enjoyed was a gift from God. At hindi nagkakamali ang Diyos kung siya man ay may kunin sa Kanya. Amen? Kaya yun po ang meaning ng worship ni Job sa verse 20. Ano sabi niya doon? Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Anong ginawa niya? Ano sabi niya? Nung ang Diyos ay nagbigay, He is no less worthy of my praise. Pero nung ang Diyos po ay may kinuha, He is no less worthy of my praise as well. Are you here? He considers God no less worthy of worship when He takes than when He gives. God is no less worthy of worship when He gives. Kaya pag nagbigay ang Diyos, sobrang pagsamba natin eh. Pero dapat, pag may kinuha ang Diyos sa atin, dapat ganun pa din ang pagsamba natin. Bakit? Kasi naintindihan natin ang role ni Lord sa mga suffering natin. Anong role ni Lord? Pinapayagan niya. God allows suffering in our lives. Are you here? That's number 1. Number 2, God's requirement in Job-like suffering. Ano po ang requirement ng Diyos? Kung pinayagan niya yung mga matitinding pagsubok sa buhay natin, what does He expect from us? Ano ina-expect ng God? Now, basically po, meron tayong dalawang explanation for suffering. Una, sin on our part. Pangalawa, God's work of growing us as Christians. Dalawang bagay lang. Una, meron tayong sin. Okay, kaya may suffering. Pangalawa, pwedeng ginugrow ka ni Lord as Christians. Psalms 38 verse 5, ito sabi ni David, my wounds
my stripes grow foul and fester because of my foolishness. Even siya sinabi niya, dahil dun sa sarili kong kasalanan. He was in pain, si David eh. Pero hindi misteryoso sa kanya yung bakit eh. Kasi alam niya, he clearly what? He knows that the best response to suffering is repentance. Amen? Baka kaya may pinagdadaanan tayo ay dahil may nagawa tayong mali. Ano na-expect ng Diyos sa atin kapag ganyan? Mag-repent. Repentance is the best response. Amen? May suffering din naman tayo na ang intention po ay palaguin tayo. At po sabi sa Bible, regard trials as joy. Sabi niyo joy. Bakit? Pag may dumarating na mga problema, ano sabi niya? Ituring mo na joy. Ituring mo na kagalakan yan. Why? Because God is working in us, working perseverance in us. Ang anong ending? Ang ending is gawin tayong mature, gawin tayong complete, lacking nothing. Amen? Are you here? Ano sabi sa Romans 5 verse 3 to 5? But we also boast in our suffering. Pinagyayabang nila eh. Sabi ni Paul, pinagyayabang namin yung mga suffering namin eh. Amen? Kaya dito, pag marami kang problema, pagyabang mo din. Knowing that what? Your suffering produces endurance. Endurance produces character. And character produces what? Godliness. Pag piniyagan ng Diyos ang pain, ang dahilan ng Diyos, ang intensyon niya, palaguin ka. Una, kapag ang cause ng suffering ay kasalanan, ang best response ay mag-repent. Pangalawa, pag ang suffering po is, ang intention ay palaguin ka, the appropriate response is to make every effort. Mag-effort ka. Ano sabi sa 2 Peter? Increase your faith on whatever virtue or blessing God intends to give through that suffering. Make every effort to supplement your faith. Ano sabi niya? Mag-effort ka, nadagdagan mo yung faith mo with moral character. Pag may moral character ka na, dagdagan mo ng knowledge. Ano sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 6? Pag may knowledge ka na, dagdagan mo self-control. Pag may self-control ka na, dagdagan mo endurance. Pag may endurance ka na, dagdagan mo godliness. Pag may godliness ka na, dagdagan mo kindness. Ang sabi sa Bible, possess all these qualities. You make every effort. Are you here? Eh pag may pinagdadaanan po tayo, anong ginagawa ng Panginoon? Ano ba yan? Si Lolo naman, panggulo sa buhay namin eh. Siya lang yung panggulo namin sa bahay. May mga panggulo ba kayo sa buhay? Alam mo ginagawa ni Lord? Ba't may mga panggulo tayo sa buhay? He's making us even more compassionate. Diba? Binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na ilabas yung pag-ibig na binigay niya sa'yo. Diba? Are you here? Anong gagawin natin? If we can find no explanation of our pain in relation to sins and what? And maturity. Anong gustong gawin ng Diyos? Anong gustong ipagawa ng Diyos sa atin? Are you here? Anong dapat po natin gawin? This is what we're going to do. We are to hold on to our relationship with Him and not give up on Him. Are you here? Minsan, pinapayagan ni Lord yung mga temporary interruption. Minsan yung mga normal policy ng giving earthly blessing na i-interrupt. Biglang hindi kasi sweldo, biglang walang bonus, biglang walang 13-month, biglang walang biyahe, walang negosyo. Minsan na-interrupt eh, di ba? Tuloy-tuloy na yung blessing, pero biglang na-interrupt. Why? Because He puts us in a position when we have every earthly reason to give up on God. Are you here? Sometimes He will appear like an enemy. Parang kaaway natin siya. Pero pinapayagan ng Diyos yung mga temporary interruption. Listen, tingin sa akin, para patunayan, tingin sa akin, the reality of our relationship with Him.
para patunayan kung meron ba tayong relasyon sa Diyos. Are you here? Why? Because our relationship with God is the only kind of relationship that will save us. The true character of faith. Whether we have faith at all, yan pong faith natin na i-expose in this kind of suffering. Kaya nung nagpaalam si Satanas, na pakikialaman niya si Job, hindi siya nirebuke ng God pero pinayagan pa. Bakit? Kasi this is to test, this is to confirm that a relationship with himself, with God, is actually possible. Ano sabi ni Satanas? Kaya ka lang nakikipagrelasyon kasi may blessing ka. Ano sabi ni Lord? Sabi ni Lord, ay hindi ganun si Jachel. Sige, alisin mo lahat. Tingnan ko kung makikipagrelasyon pa sa akin yan. Anong ginawa? Pinatunayan po ng Book of Job na possible pong makipagrelasyon sa Diyos kahit walang pagpapala. Kahit sa gitna ng suffering. Na ang tao pwedeng makipagrelasyon, pag blines mo yan, makikipagrelasyon sa'yo, pero pag kinuhanan mo yan, makikipagrelasyon pa din yan. Yun ang pinatunayan ng book ng Job. Amen? Are you here? What? God is giving us opportunity. Sabi niyo opportunity. Opportunity po. Nasa gitna po ng public grief. Nasa gitna ng nagdadalamhati ka pa. Nasa gitna ng paghihirap mo. Alright? You can worship God as God. For His own sake. Regardless of secondary blessings we gain or we lose. You know, sa Bible, such worship, ganong klaseng worship po ay painful, but a beautiful worship. Such worship is costly, but it is deeply honoring to God. Kaya po sa suffering natin, God is saving us. Sa suffering po natin, God is delivering us into a relationship with Himself where He is actually God and the Lord. Kaya ano po yung na-expect ng Diyos sa atin kapag dumadaan po tayo sa pagsubok? Ang na-expect ng Lord, hindi po tayo susuko. We will not give up on God and we will wait for Him to restore us. Are you here? Sino po dito hindi susuko sa mga pagsubok? Amen? Ano pong recap natin dyan? God's role in Job-like suffering. Pangalawa, God's requirement. Last na po, number 3. God's promise in our Job-like suffering. May pangako ang Diyos. May role ang Diyos, may requirement ang Diyos, pero may pangako siya. Nakikinig ka? When we are suffering, pag dumadaan po tayo sa pagsubok, we need hope. Sabihin niyo hope. Tama ba? The moment na mawalan ka na ng pag-asa, tapos na. Madali pong mawalan ng pag-asa when we are in pain. When we feel nothing will ever come out of our circumstances. Lalo na kung mabigat yung pinagdaanan natin. Lalo na kung yung damage po sobrang laki. Lalo na kung yung depth ng suffering ay sobra-sobra na, it's been too much. Pero lahat ng klase po ng present suffering, nagiging bearable po yan, nagiging madaling bitbitin if we know that there is something good in store. Kahit hindi pa natin maranasan yung good na yan dito sa lupa. At kahit mamatay pa po tayo na di natin nararanasan ang ginhawa. The ultimate good we can have is the certainty of life, of eternal life, beyond our earthly existence. Ang pangako ng Diyos, maniwala ka sa akin, ang kayang gawin ni Satanas sa buhay mo, limitado lang. Ano sabi niya? Sige, lahat ng pag-aari niya, hawak mo. Pero huwag mong kakantiin yan. Huwag mong hawakan yung ultimong daliri mo. Limitado po ang kayang gawin ni Satanas sa buhay natin. Pero ang pangako ng Panginoon, tatapusin ko lahat yan. Tatapusin ko lahat ng paghihirap mo. You'll what have? The ultimate good we can have is certainty na sigurado po tayo na we have eternal life beyond our earthly existence. A life that is glorious.
A life that is beyond our imagination. Alam niyo po sa langit, masaya na nga po si Pastor Perdi. Kasi sa langit wala pong sickness eh. Nanay Cora, si Daddy Nono, Nanay Esther, masaya na po sila. Si Tatay Ladero, masaya na po sila. Because there is no sickness in heaven. There's no sorrow. There's no death. There's no wickedness. There's no evil. Sino gusto nang pumunta sa langit? There is hope. Diba? Yun yung hope that all believers we can have. Jesus is our hope of glory. One day, He will resurrect. He will resurrect us with a new glorified body. At ang gagawin ng Panginoon, kukunin tayo to our eternal dwelling. Sino gusto nang mamatay? Nakakaingit nga sila eh. Diba? Sino po naiinggit? Inggit na inggit na. Pastor, nauna ka naman. Alright? Tingin sa akin, anong ginagawa ng suffering sa buhay natin? It helps us to stop from putting all our hopes in this fallen world. Kaya tayo may suffering para tumigil po tayo, ilagay po natin lahat ng hope natin dito sa mundong to. It keeps us what? Suffering keeps this world from becoming too attractive. Gandang-ganda tayo sa mundo kasi walang suffering. Pero dahil may suffering po tayo, diba? Gusto na natin pumunta sa langit eh. Diba? We are what? Pilgrims and sojourners. Meaning ang mundong punto, hindi talaga natin bahay. At ang Diyos po natin ay nag-prepare ng something better for us. 2 Corinthians 5 verse 1, where we know that if our earthly house, this tent, is destroyed, masira man yung bahay ko, yung earthly house ko masira, we have a building from God. Wow! A house not made with hands. Eternal in the heavens. Yung bahay mo sa langit, hindi natutulo yung bubong. Hindi mabibiyak yung pader. Hindi masisira yung tiles. Ginto! Grabe ang pangako ng Diyos sa atin. Tatapusin niya lahat ng suffering. Sino dito gusto na matapos ang suffering nila? Amen? Andiyan ka pa? If there was no suffering, look at me, no one would want to live this temporary world. Kung walang suffering, walang gustong iwan ng mundong to. Kaya habang may suffering po tayo, mas nagiging sabik po tayong umuwi sa langit. Magpasalamat ka, may suffering ka pa. Kasi baka pag wala kang suffering, ni ultimong rapture, hindi mo nagustuhin. Lord, maiwan na ako, okay naman ako eh. Naintindihan niyo po ako? Are you here? No one would desire eternal home. No one would prepare themselves for it. Walang maghahanda. Suffering helps us what? To focus on our heavenly inheritance. Bakit? Kasi meron tayong glorious eternity that awaits us. Lastly, sabi ni Job, pagkatapos ng debate niya sa Panginoon, sabi niya, Job 42 verse 1, tapos na po ako, sama po ako ng banda. I know that you can do all things, and no purpose of yours can be thwarted. Andiyan ka pa. Yan yung assurance na binigay ng Diyos kay Job, that He can do all things. Kaya kong gawin ng lahat. Amen? At walang purpose ang Diyos na pwede po nating baluktutin. That is a comfort we need in our suffering. Ano ginagawa ni Lord? Hindi lang niya pinapayagan yung evil, pero kinocommand pa niya. Kinokontrol pa niya. At ginagamit niya yan for His good purposes. Are you here? Alam ng Diyos
paano gamitin yung supernatural evil to serve His purpose for ultimate good. At minsan, yung pinakamadilim na parte ng buhay po natin ay gagamitin ng Diyos for His infinite plan, for His invisible plan for ultimate good. Are you here? Job 42 verse 5, ang sabi doon, ito po maganda. Sabi ni Job, now my eyes see you. Now my eyes see you. Sa kabila ng kanyang suffering, ito ang ending note niya, Lord, nakita kita. God has given him new vision. A new vision of God. Kaya ang ending po ng librong to, what? Dito po inendingan, Job ends the book by confessing that he has gained a whole new vision of the Lord. Yung dating tingin niya sa Diyos, nagbago. And he submitted to God's what? To God's purpose in his life. Tingin sa akin, si Job po, he sees God in a whole new way. By analogy, example lang. Kung meron po akong kaibigan, example, si Ma'am Banji. Kung malalaman ko na inalaw ni Ma'am Banji na mamatay ang kapatid ko, ang pamangkin ko, ang nanay ko, kung malalaman ko na pinayagan niya at hindi siya humingi ng tawad sa akin at hindi siya nagpaliwanag sa akin, i-curse ko siya. Tama? Isusumpa kita, ma'am. Kasi pinayagan mo mamatay ang pamilya ko. Tapos hindi na ako makikipagrelasyon sa'yo, ma'am. Akalimutan na kita. Tingin sa akin. Pero si Job, nung inalis ang lahat sa kanya, nalaman niya, pinayagan ng Diyos. Hindi nagpaliwanag ang Diyos sa kanya. Hindi nag-apologize. Kailangan mag-apologize ni Lord? Kailangan mag-explain ng God? Pero nanatili po si Job, ignorante sa lahat ng pinagdaanan niya. Instead of asking God, he worshiped the Lord. Look at me. Malapit na po akong matapos. Human wisdom cannot understand the ways of God. We cannot expect to understand God's mind perfectly. Hindi natin maintindihan yun perfectly but we know His ways are perfect. Alam natin, perfect yung kaparaanan ng Panginoon. And we can trust whatever He does and whatever He allows is also perfect. You see, God is not obligated to explain all things. Bakit? Tanong niyo sa akin kung bakit. Because He is God. He is God. Anong responsibility po natin? Ang responsibility natin, sumunod, magtiwala, mag-submit, whether we understand it or not. Kaya nung si Job po nag-worship sa God, ipinakita niya, iba tong relationship na to from any relationship he has. Pinatunayan ni Job na binavalue niya ang Diyos kahit sa ano pa mang relationship na meron siya. Job sees God in a whole new way. Are you here? Andiyan ka pa? We will all stand up and we will worship the Lord. I want you to close your eyes. Hindi ko po alam kung anong pinagdadaanan po ng lahat. Hindi ko po alam kung anong extent ng suffering meron po ang bawat isa. But as we sing this song,
gusto ko pong i-declare ninyo sa buhay ninyo na mabuti po ang Diyos sa kabila ng mga pinagdadaanan ninyo. And as you raise your hands before God, that's a sign of declaration ng kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Hura bababa, sikara babahalala iyarahan. Come on, declare. Oh, Jesus' name. oh, hallelujah, hallelujah. Anointed, filled with your power. Come on, let's sing.
Lord, you are good. You're so good. Come on, declare. Hallelujah. You're so good. God, you're Declare mo, mabuti ang Diyos sa buhay mo. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. Give the best worship. Give the beautiful worship in the Lord. Magbigay ka ng pinakamagandang magsamba sa Diyos. To me, God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. You're so good. Oh God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Habang nakataas po ang mga kamay sa Diyos, declaring that God is good. He is the loving God. When He gives, when He takes away, He is the loving God. Lord, you are good. You deserve all worship. Meron kami o wala, Panginoon. May lakas kami o mahina kami. May blessing kami o wala, Panginoon. May nawala sa amin o hindi. Lord, you are good. Magpapatira pa kami sa harapan mo. Kasi kahit anong mangyari sa buhay namin, hindi kami magtatanong sa iyo, Panginoon, ng bakit. Kasi alam namin, ikaw ang Diyos. Pura ba. You are good in all that is happening in our lives. Pinayagan mo, pero mabuti ka pa din. Inalaw mo, Panginoon, pero para sa amin, pinakadakilang Diyos ka pa din. Kinuha mo, Panginoon, pero sa'yo pa rin kami luluhod. Sa'yo pa rin kami sasamba. Sa'yo pa rin kami tatawag. Dahil mabuti ka. You're so good to me. Mabuti ka, mabuti ka, mabuti ka. God, you're so good, Lord God. You're so good. God, you're so good. You're so good to me.
don't know how to end this. Kulang. Panginoon, yung pasasalamat para maibalik sa'yo lahat ng papuri. Ultimong buhay namin ay kulang sa lahat ng kabutihan mo sa aming buhay. Lord, hindi ka talaga namin deserve. Pero Lord, pinili mo kami. Minahal mo kami, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Maraming salamat sa ginagawa mo sa aming simbahan. Thank you, Lord, sa lahat na ginagawa mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. And for that, Lord, we bring back all glory and all praises and all worship unto your mighty name. May the name of God be praised forever and ever. Hallelujah, hallelujah. Malakas na palakpak sa ating Diyos sa buhay.